Mga minamahal kong kapwa ko, Batang Maynila, kapiling na po natin ang ating minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso. Mayor! At ang ating ikalawang punong lungsod, Vice Mayor Angela May G. Atienza. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to the groundbreaking ceremony for the rehabilitation and renovation of the Flora V. Valisno de Siojo Dialysis Center dito po sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Ngayong araw, isa na namang mahalagang hakbang ang ating masasaksihan tungo sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa bawat batang Maynila. Ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa rehabilitasyon at pagsasaayos ng isang pasilidad. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas maayos, mas ligtas at mas accessible na dialysis services para sa ating mga kababayang nangangailangan nito. To formally begin our program, I request everyone to please rise for the singing of the Philippine National Anthem, followed by a prayer and our city hymn, ang Awit ng Maynila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyong patuloy na paggabay at pagpapala sa lungsod ng Maynila at sa bawat Manileño. Sa araw na ito, kami ay nagkakaisa para sa pagsisimula ng rehabilitasyon at renovasyon ng Flora V. Valisno de Siojo Dialysis Center. Hinihiling po namin ang iyong pagpapala sa proyektong ito upang ito ay maging daan sa mas maayos, ligtas at dekalidad na serbisyong medikal para sa ating mga kababayang nangangailangan ng dialysis at patuloy na pangangalaga. Patnubayan mo po ang aming mga pinuno, mga doctors, nurses, health workers, engineers, contractors at lahat ng magiging bahagi ng proyektong ito. Higit sa lahat, patuloy mo pong pagpalain ang bawat pasyente at ang kanilang mga pamilya. Naway pagkalooban mo sila ng lakas, pag-asa, kagalingan at kapanatagan sa bawat araw. Naway ang gawaing sinisimulan natin ngayon ay maging simbolo ng malasakit, pag-asa at tapat na paglilingkod para sa bawat Manileño. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba akong makapag-request ng isang malakas na palakpakan dyan? Bago po tayo magpatuloy, nais ko muna pong ipakilala ang mga taong naging dahilan upang tayo po ay magkaroon ng bagong dialysis center. Ang nag-iisang yorme ang ating punong lungsod. Palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ang ating ikalawang punong lungsod, Vice Mayor Angela Lei Chi Atienza. Ang ating kinatawan sa Kongreso ng unang distrito, Congressman Ernest Junicio. Ang ating masisipag at pinagpipitagan ng mga konsehal, kasama po natin, Councilor Ian Bansay Nieva. Councilor Jesus Taga Fajardo Jr. Kasama rin po natin ang kapatid po ni Councilor Ian, Mamina Nieva. We also have the Chief Executive Officer of Prime Dialysis Center Incorporated, ladies and gentlemen, Dr. G.J.L. Ordinal. Kasama rin po natin our City Engineer Armando Andres. GAT Andres Bonifacio Medical Center Directress, Dr. Janet Del Mundo Tan. At sa lahat po ng mga doktor, nurses at staff ng GAT Andres. Our hospital directors, department heads, and City Hall employees. Ang ating mga masisipag na mga punong barangay at ang kanilang buong konseho mula Zone 1, Zone 2 at Zone 3. Palakpakan naman po ninyo ang inyong mga sarili. At sa bawat batang Maynila na kasama po natin ngayong umaga, muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At this point, we shall hear messages from the leaders and partners who continue to support the improvement of healthcare services in the city of Manila. To deliver his message, may we call on the Chief Executive Officer of Prime Dialysis Center Incorporated, ladies and gentlemen, Dr. G.J.L. Ordinal. Magandang umaga sa inyong lahat. Mayor Isko Moreno Dumagoso, Congressman Ernest Junicio, Vice Mayor Chi Atienza, City Engineer Armando Andres, City Administration Attorney Marty, Dr. Janet Tan, Medical Director of GAT Andres, Dr. Grace Palidia, City Health Officer, mga kagalang-galang na konsihal at opisyales ng lungsod ng Maynila ng lahat ng mga departamento, barangay officials dito sa lungsod, mga kasama sa healthcare industry, at higit sa lahat sa mga pasyente at pamilyang narito ngayon, maraming pong salamat sa inyo pagdalo. More than 20 years ago, I started in this industry as a young nephrologist, actually with a huge frustration. We have too many patients that could not survive. Back then po, ang survival rate ng dialysis patient, I'm talking about 20 years ago, 70% lang in 3 years. Then, that's it. Because ano ba yung reason? Number one, masyado pong mahal ang dialysis noon. At ang subsidy ng gobyerno, konti pa. Nabago na po ngayon yun. So, pwede na pong mag-dialysis ng 3 times a week. Our vision in Prime Dialysis Center is to provide healthcare accessibility. Kaya po, we're operating more than 30 dialysis centers in the country. At yung iba po namin dialysis center, we have a dialysis center in the middle of the rice field in Nueva Ecija, in General Pino. We even have a dialysis center on top of a mountain in Negros Oriental in Maguinay. At sa mga remote places katulad ng mga municipality sa Isabela. So yung naririnig po namin yung mga pasyente has to travel 2 to 3 hours using the bus. So we don't want that, no? So we want healthcare accessibility. So also in Prime Dialysis, we firmly believe in the partnership with the local government unit. Together,
we believe we can achieve a definitive and sustainable solution for the healthcare needs of the community. So, when the opportunity came to partner with the City of Manila and Mayor Isko Moreno to build a dialysis center and to rehabilitate Gat and Rest, hindi po kami nag-alinlangan. And we accepted this. I was talking to Dr. Janet, a huge challenge. Naalala ko ba, ito isa sa mga side note ko, no? Dito po ako lumaki sa Tondo, sa Pahardo Street along Juan Luna. No? So, hanggang grade 4 po ako doon ako sa Manuel Quezon nag-aral. No? Then, bininyalan ako sa Santo Niño Church. So, kaya lang, nung grade 5 na ako, nag-move na kami sa Mandaluyong City. Yung sa labas po, hindi po sa loob. So, parang bumalik na ako, I've come full circle since then. And Tondo is not just a city. It is the capital of the Philippines and one of the most densely populated communities in our country. Ang mga tao po ng Tondo deserves nothing less than a world-class care delivered with dignity and of course, the most important thing, free of charge. Mayor Isko Moreno, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala for choosing Prime Dialysis Center to carry this responsibility. We do not take this lightly. This facility will not just be a building. It will be a lifeline for hundreds of patients from District 1 and beyond who needs dialysis treatment simply to see another day. And a place of healing and rehabilitation for those working their way back to strength. Bilang pangako namin sa Prime Dialysis Center, gagawin namin itong maayos, ng dekalidad at ng may pagmamahal na nararapat sa bawat isang Manileño. This is what quality dialysis beyond care means to us. This is not a slogan, but a standard we hold ourselves to every single day and every center we run. To the future patients of this facility, you are the reason we built. To the City of Manila, thank you for building this with us. And to my team at Prime, at GC Hemodynamics, and across the Toxicare and GCHI network, this groundbreaking is proof of what 2 decades of persistence can accomplish. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Ordinal, for your message and for your continued partnership in providing quality dialysis care to our fellow Manileños. Ang ating susunod na tagapagsalita ay ang ating kinatawan sa Distrito 1 sa Kongreso. Ang bagong tundo, bagong Kongreso, palakpakan po natin, Congressman Ernix Dionisio. Hi, morning to everyone. Yung dialysis is isa sa pinaka-major problems ng mga kababayan natin sa Tondo. Kaya I really salute Mayor Isko Moreno, as always, solving the problems of the people of Tondo and the City of Manila. Boss, Mayor Isko, I salute you. And again, another problem has been solved. To Vice Mayor Chi, who's always by the side of our mayor, to the doctors and the organizers and the Prime Dialysis Center. Good luck po, and we are here to support you helping the people of Tondo. Again, thank you very much. Good morning and congratulations to everyone. Maraming salamat po, Congressman Ernix Dionisio. Our next speaker is a dedicated public servant who continues to support programs and initiatives aimed at improving the lives and welfare of the people of Manila. Ladies and gentlemen, awarded as the third most outstanding Vice Mayor in the Philippines, our Vice Mayor Honorable Angela Lei Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Pero yung sinabi mo, Ward, it won't be possible without the help and the support and the guidance of our dear beloved Mayor, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kaya, more than anything, palakpakan po natin ang ating magaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. You know, I'm actually here to present a person. Alam ko naman, kilala niyo na. But if there's anything I'd like to share today with all of you, is yung mga narinig ko sa likuran niya. Dahil nga naman, ever since nag-upisa kami sa kampanya, nandun ako sa kanyang likuran. And sinabi niya nung kampanya pa lang, importante para sa kanyang buhay. And I think, no, na isang taon na kami nandito at makita natin ang mga prioridad niya at yan ay taas ang antas ng pamumuhay ng mga Manileño. And with that, inaayos niya marami sa mga dialysis centers na meron tayo dito sa Maynila. Dahil alam naman natin na nakadepende ang marami sa mga dialysis patients na madialysis sila 2 to 3 times a week. Kapag yun ay hindi magawa, alam natin, hindi nila kakayanin ang pagsubok niyan. At dahil dyan, gusto ko, let's give our great mayor the warmest applause that we can give them dahil regalo ko sa atin ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa inyo lahat. Ito na po ang ating magaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Upo po kayo. Maraming salamat, Vice Mayor Chi, Congressman Ernix. Kanina, nagkukwento si Dr. GJ. Siya raw ay taga-Tondo, taga-Pardo. Hindi ko alam kung sa Sante o sa Wanluna area. Mahaba kasi yun. But yung area mo na yun, there is a school there, what you call Corazon de Jesus. Ang floor nun, kahoy. At kasing edad ni Andres. Kaya lumalagit-git na, Pat. And I would like to inform sa aking mga kapitbahay sa Tondo. Nakita niyo naman yung almaryo. O yun ang gagawin natin sa Corazon na Jesus. Malapit sa iyo yun. At nagkukwento siya, dito raw siya pinanganak. Gusto ko paalam sa inyo, doon po sa dulo, kakanan kayo. Dati meron doon beer, Big AA. Kakanan ka, may Modest Bakery. Sa tapat ng Modest Bakery, may kalsada, papuntahan pabalik dito sa Tahimik. Meron doon maisan. Doon kami natira nung araw. Ayun. Bago ko natira ron, dito muna sa Parola. Nung wala pa yung MIP or ICTSI, mas kilalang ICTSI. Tapos, pag summer, kakanan ka rito sa gilid. Sa tabi ng simbahan, may swimming pool dyan. Yan pa ka, 2 piso. Dahil naka-tiles. Pero pag diniretso mo pa yan ng konti, bago dumating ng rekto, doon sa gawa ng paper mache, may mga karinderya ron. Piso lang ang swimming pool doon. Tapos ito, nung araw, ito ay model community. Nandito, binunot ng nanay ko lahat ng santan. May santan dito nung araw. Part ito itong araw nito. Tapos, yung Gat Andres Bonifacio Hospital ay tulungan center. Dahil dyan ako nag-aral. Shout out sa teacher ko matapa na namamalo ng alam niyo itim na lapis nung araw? Yung malaki? Hindi, Mongol, payat yun. Yung itim. Meron yung itim. Mataba yun. Pag tumama yun sa buto mo, masakit. But I love that teacher. So dito ako nag-kinder. Tapos, ayun na. Sa Ateneo na ako nag-aral ng elementary. Ayaw maniwala, Di ba batang Ateneo tayo? Ateneo de Tondo, Rosauro Alvario Elementary School. Kaya mahal na mahal ko itong lugar na ito kasi nagpaikot-ikot lang kami rito. Pagkatapos namin ma-reblocking, dahil gagawin na yung pier, tinamaan ang bahay namin. Nakupahan kami, nakipisan kami,
dyan sa tahimik. Noong wala na kaming pangupa, napalayas kami, nandun kami sa Maria Payo, Luwalhati. Tapos wala na rin kaming pangupa, napalayas kami, napunta na kami sa Sandico, Tagumpay, Sandico. Noong wala nang pangupa, napalayas kami. Puro layas ang inawat namin. Tapos napunta kami sa may Kagitingan, Corner Tuason, kay dating chairman Sumalangit na ba ang kaluluwa, Chairman Jeronimo, sa kanto ng Tuason. Noong wala na rin pambayad ng upa, natira kami sa may Santo Niño, Moriones. Noong wala na rin pambayad ng upa, yung nanay ko, dahil gagawin ng Marcos Road. Para lang sa kalaman ng mga kabataan, hindi po yan arte. Marcos Road po yan. Yan po yung tinatawag na Coastal Road from Cavite to Bataan. Kaya lang nagka-revolusyon noong 86. Kaya natigil yung gibaan sa bureau. Kalahati lang nagiba. Kalahati naging highway. Yung kalahati naging farm. Taniman. Nanay ko nagtanim ng talbos ng kamote. Siyempre, kailangan mo ng upuan. Nagtayo ng safe. Mainit. Naglagay ng bubong. Manggi ulan. Naglagay ng dingding. Hindi naman pwedeng walang pintuan. Nagtanim ng talbos ng kamote, bahay ang tumubo. Yun yung Mabuhay Street. Sa kanto naman kami, mahaba kasi yun. From Zaragoza hanggang doon sa likod ng Rawis. Yung squatter, yung mahaba. Kaya mayroong isang barangay doon. Napakaganda, nataon naman ang pangalan ng barangay, number ng barangay, barangay 123. Dahil pag dumating na yung mga pasahero sa Sulpicio, sa William Gothong, para silang kumikinang-kinang sa mga mata ng mga tuluges sa 123 nung araw. Taxi! Yung pala, sa Lisi. These are the community where I grew up. Si estimates, nung wala pa yan, yung nasa harapan na yan. Wala pa yan, yung mga bahay na yan. Klase yan, basketball court yan. Ito yung Bliss. Yung kaklase ko, si estimates. Pag wala akong baon, sa Almario, pinapakain ako noon ni estimates. Kaya dito umikot yung pagkabalahibong pusa ko. Noong nagbinatilyo na ako, doon na ako sa Moriones area. So I literally grew up in the area. Marami nang nawala. Wala na rin yung si Bigay Si Modest na lang yata natitira rito. Sa lumang panahon. Saka yung ating pila ng jeep. Diyan sa kanto. Kasi hindi pa ako tao, pila na ng jeep yan, ng araw pa. So anyway, good morning! Good morning! Session na kayo, nag-throwback lang ako. Totoo po, ngayon ay nagpapasalamat ako sa Diyos, bagamat tukod na tukod tayo sa mga gastusin, hindi naman tayo titigil na patuloy na mamuhunan. And as you all know, I've been driving the city towards a particular journey addressing MBN. Minimum basic needs. And that is housing, education, healthcare, and jobs. Doon lang iikot ang malaking porsyento na limited na resources natin. Tugunan itong mga pangunahing pangangailangan ng utaw. At anumang lead na meron tayo, malaking portion yan dyan po ilalaan. Yung ating mga greening areas, aliwalas, tawag natin dyan, Ajinomoto, no? Pampasarap sa ulam. Ngunit yung mga rekadong tunay na sa tingin ko
ay makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. Because yun ang pamumuhay na meron ako nung araw. At yun ang mga pangangailang inaasahan ko sa ating pamahalaan. Mahirap maging squatter, DJ. Kita mo, sa kwento ko pa lang sa upang, nakailan na ako. Marami-rami lang. Oh. Hanggang sa natagpuan namin yung aming malaking lupain. Kaso stakeholder kami doon. Nung lupain na yun, sa mabuhay. At saka kami mga squatter na mayayaman. Kasi stockholder kami ng Meralco. At stockholder kami ng Nawasa. Yung Nawasa, nung araw, may itim na tubo. Yung plastic. Sa umaga, Nawasa. Sa gabi, Nawasa. I know, alam ko ang pakiramdam na magkasakit, lalo na kung pobre. Lalo na kung wala ka. Kaya ako'y talaga, anumang hirap ng sinusuong natin sa pagpapasya, sa pagpili ng prioridad. Dahil nga, limitado ang ating kakayanan sa pananalapi. Pumanatag kayo, mga nanay at tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, ay patuloy akong mamumuhunan sa usaping pangkalusugan. In fact, ito po ay isa sa marami na binabago nating pasilidad. Some of it, buong gastos ng local government. Some of it, halong pera ng national at lokal. Some of it, kapartner naman natin ang pribadong sektor. We're trying to be innovative in finding ways, no matter what. As long as, sabi nung isang kaibigan ko, kapitbahay natin dito, si Enrique Rason, he would always say, results matter. Mahirap between point A to point B, yung tatahakin. A is the goal, B is the result. But in between is the challenge. But no matter how challenging it is, we will continue to invest in the healthcare of our people in the city of Manila. After this, in a matter of few months, Posadas, dito, sa Parola. Tapos, yung pinakamalaki, I think ito magiging pinakamalaking health center sa buong Pilipinas. 1,000 plus square meter in Tondo portion. Baka gusto ng Prime, magdagdag din doon. Sagas, Tondo Porcio, Parola, Austin. We're already sa doon, chopping na lang. Pera lang ang ulang. Nabili natin yung lupa. Bumili tayo ng lupa 5 times bigger from the existing space from Austin. So we're going to create more and build a 7-story, 8-story brand new hospital ng Tondo. Pagkayari nun, tiklop na ang araw nila. Babalik na ako sa GAT. Yung GAT mukhang nabubulok na eh. Parang gusto niyo rin maging Osman, no? Malay nyo, good things come to those who wait. Tama ba? Kahit boka-boka lang yung pinalilipad ko, walang problema. Basta ang importante yung sinunid. May pang-arya. Kaya lahat ng bimpo dito, pipigayin ko. Hanggat may mapipiga ko, pipilitin kong salukin at ibabalik sa tao.
through services. Kaya kay Kusel Pardo na lumaki rin dito, ito, taga rito. Nung araw, kakarapos kami. Yun, sa skilitan yun. Siyempre. Gusto mo, tupada pa eh. Malinganda. Larga. Ikaw pat si Kusel Pardo at siyempre yung mahal na mahal natin si Bansay. Diba? Parang katambay lang natin sa kanto. Matagal natin naging Kusel, naging congressman. At ito yung kanyang anak, si Eric Ian na Nieva. Partida pa yan, ha? Kalahati lang gumagana dyan. Ang hindi ko lang malaman iyan kung totoong tunay na kalahati din. Ayun, hindi ko na alam. Tatanong ko na lang sa asawa mo. But again, kidding aside, to Prime Dialysis Center Incorporated family, thank you very much. And hoping and looking forward for more engagement in the city of Manila. Our people, nung Vice Mayor pa lang ako, I think marami naman ditong nakakalam. But just for the sake of information to Prime, sa opisina ko, may lingguhan. About 200 plus of them. And the sad part of it, some of them receives a plaque of appreciation from time to time. Marmol. Nakasaad ang kanilang birthday. Gusto mo marmol, Pat? Yun ang part na nalulungkot ako pag nababawasan sila. Because they miss the treatment. Walang pera. Kasi ako nung araw pa, basta healthcare, kahit na anong mangyari. Sino nga yung sandaan natin sa City Hall? Taga rito yun, sa Talipan. Sa Aling Kunching. Patay na rin, ano? Ito nasa leg ko. Meron tong PhD. Lagi ko itong pinag-aaral sa Cebuana University. Kasi sa hirap ng pinalalagyan ng isang pasyente. Sa totoo lang. Lalo pa yung dialysis. Ano yan? Every week yan. Wayne knows it very well. I think some of the chairman here, nakikita nila yung haba ng pila sa opisina. That's why, nung first mayor ko, we build something in Santa Ana Hospital. Ito, dinagdagan namin yung OSMA and so on and so forth. But this time, it is ripe for renovation as a matter of respect to Mayor Alfredo S. Lim. Noong time namin ni Mayor Lim, naitatag itong building na ito. At na-convert na nga ito as a dialysis center. So in his memory, and naipangalan to sa kanyang lola, no? Itong building na ito. Kami naman ngayon ay we are really trying to modernize, equip, and make it more, alam mo yung delightful facility. Huwag yung mema lang. Yung may magawa lang, may masabi lang. We always wanted the best for our people. As like what Magsaysay said, those who have less in life must have more in law. I hope tama yung grammar ko. Pero kami lang nakakaintindihan dito. Dito, pagka lumamang ka na ng English, medyo maganda na dating. Kasi nung araw, naalala ko yung mga Mormons ba yun? Hey Joe, give me one pack, Joe. Dami ditong Mormons, DJ. But, again, mga kababayan, basta, we will. Lagi tayong mamumuhunan sa pangkalusugan ng ating mga kababayan. In fact, as you all know about the Kaagapay program, lalong lumalawak. Meron tayong physical and through the help of our medical frontliners. Tayo nga lahat ng mga tagagat. Palakpakan natin sila. Mga kababayan,
Hindi sila perfectong organisasyon like ours. Sometimes we may have some shortcomings, but it's not easy really doing our job in the public service, especially in the healthcare. Dahil pagod, puyat, tapos sa masakit nun, ni hiringgilya, wala kang maitusok sa pasyente. Ni benda, wala. Kaya minsan na nakukuha ng tao, yakapsul, kispirin. But imagine yourself as medical frontliners in a medical facility without equipment. And I guarantee you, they know it already among themselves in the entire city of Manila. We just recently bought worth of 320 million pesos of medical equipment all over the city. Maupo na kayo. Gusto ko lang ibigay ng konting pagkilala sa inyo. Alam nyo, kaliwat kanan na natatanggap nyo reklamo. Talagang ganun We are not a perfect organization. But it doesn't mean they are always correct. It's just that they don't understand. And the best way we can do as public servant, katulad ng laging hinihingi ko sa iba. Alam niyo, minsan, kami mga pobreng may sakit, kahit na anong sakit na nararamdaman namin, ngumiti lang kayo, magaling na kami. Sa totoo lang, tanongin yung mga matatanda, kapag maliwalas ang pakitungo sa'yo, hindi kapag ginagamot, gumagaan na ang pakiramdam. Kaya matatawa kayo pamisan-misan pagka inihiling ko kayo ngumiti sapagkat I'm telling you based on my experience. Kapag ka malambing yung nurse, very may malambing na maganda pa. Paano naman di ka titigas? Titigas ang loob mo. Nakaharapin yung pagsubok na dinaranas mo dahil alagang parlor ka, sa ngiti pa lang magaling ka na. Oo. Alam niyo, binibiro-biro ko yan, pero there is half truth on it. And I think the doctors knows it very well as part of your studies on how you approach our patient. So, yun lang naman, wala na ako bang hinihingi. Magkakabiya ka na ulit. Di ba, Enero, Pebrero, Marso. Kung yung mga senior ko naglulubi-lubi, yung aking mga medical frontliners, lubi-lubi din yan. Medyo malaki-laki na rin yung ipong ko, alay ninyo. Sabi ko nga, good things come to those who wait. Kaya sa inyo, sagad, sayang naman, sayang. Pakitunguhan natin yung ating mga kababayang may sakit. Ang isang taong may sakit, walang katwirang maiintindihan. Ayan, inaano ko na sa inyo, Kasi may sakit Ang nararamdaman niya, there is a threat in my life. Kaya kahit anong paliwanag natin, kumisan, hindi talaga nila maunawa until humupa na ang alikabok. Saka lang nila maiisip, tama si doktor, tama si nurse. Pero at the time, at the incident, while engaging our patients into pain, wala talaga. Kaya tayo naman, na tumutugon, mano ba namang pakitunguhan na lang natin ng maayos. Sa yakapsul pa lang, gagaling na yan. Sa himas at tapik pa lang, there is this such feeling. I don't know, I cannot explain it. I don't know if there is science on it. But there is feeling, ang pakiramdam ng tao, mahal ako ng nurse ko, mahal ako ng doktor ko. Kaya muli, pumanatag naman kayo, yung mga pasilidad ninyo na nangadugyot, ay unti-unti ko namang minomodernize. At yung mga sinara ng mga health center, kita nyo naman, pinagbubuksan ko. At magaganda pa. Yung nakita nyo yung Gat Andres, yung Paseco Hospital. Nakapasyal na ba kayo? Nako, pasyalan ninyo. Hindi nyo iisipin na may ganong uri ng pampublikong hospital sa gitna ng squatter area. Why? Because I want
them to have the best. Di baling squatter tayo, hindi kailangan tayo maging dugyot. Di baling squatter tayo, hindi natin kailangan para lang tayong tinalikdan na ng pamalan. No. When we put facilities there, tingnan nyo yung squatter do sa Valderrama. Do sa pagbaba ng Delpan, Tulay, Valderrama, yung sa mga Madre, naalala yung may chicha doon, may pagka pipila ka, di ba? Pirin nyo, isang bloke, nawala, squatter. O ngayon, tumatayo na naman, Binondominium 2. O another set of squatter. So, ang point ko is that we will continue. Yung pera ng taong bayan na tangan-tangan natin, ibabalik natin lagi sa tao through services. Kaya, I will do my best. Even accessing national government, private sectors, for that matter, for you to have a better facility and to equip our medical facilities in the primary and to our institution. We are the only city in the country, and I want you to be proud of it, mga Batang Maynila, who has its own 7 public hospital. Tayo lang. Ito po'y tinatangos ko ng ilong bilang taga Maynila, hindi bilang mayor. Bakit? Mayaman yung ibang syudad dyan. Bilyon-bilyon. Tingnan ninyo kung may ospital silang sarili. Marami silang pera sa bangko. Tayo walang pera. Pag tayo kinukutya, kasi magaling daw yung nagtatabi ng pera, hindi naman ako naniniwala. Hindi naman ang pera para ilagay sa bangko. Ang pera ng taong bayan, tatangananan mo, gagastahin mo ng maayos at episyente through services. Tama mali? Hindi naman yung bangko na patutubuhan mong parang kabuti sa inyong libreta. But I just want you to be proud because it's hard. It's really hard to maintain a hospital. It is hard to maintain a hospital and to spend billions of peso. Billions of peso. Pero it is worth it. Worth every penny. Lagi niyo akong naririnig, wala akong pakialam kung gumasta ako ng 2 milyon sa isang tao. Yung pera, mawawala. Kikitain. Pero yung buhay, pag nawala, hindi ko na may babalik. But when you give a chance to extend a life, extend days, or even survive, and the only reason in between for him or her to have a healthy life is to have proper medical procedure, then so be it. Hindi ako mangingimik na gumasta ng milyon-milyon sa isang tao. Mabuhay ka lang. Yon ang gobyerno ng lungsod ng Maynila. Kaya po sa aking mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, pumanatag kayo. Tuloy yata ang eleksyon nyo. Tuloy ba? Good luck. Pumanatag kayo sapagkat alam ko naman na kayo din na hindi lalapitan ng inyong mga kapitbahay. So our facility will be renovated, will be fully equipped. We will address our medical professionals or healthcare sector, family, with regard to their needs. Magbubuti po kami. Hindi po kami titigil. Nandito si Grace. Tingnan nyo, kumanda na sa akin si Grace. Nagkukulay na yan. Grace Padilla. Ikaw yun. Tingnan nyo. Madaya na ho yan. Kakakulay lang ng buhok niya. 1 taon pa lang ho siya nagiging director ng Manila Health Department. Nangamuti na. Because Grace Padilla and the entire MHD is really doing their job very well.
So, Andres, baka may nagbumubulong sa akin dito kanina. Bakit daw hanggang Saragosa lang yung garden? Baka naman, pwede naman dito sa Delpan. Ha? Oh. Duktong na natin. No, pwede? Kasi puro panapong lang yung nakikita ko dyan. Ha? Yung tambakan ng basura, nalala yung tambakan ng basura doon sa kanto ng Kapulong, Arten. Oh, you'll see it in a matter of few weeks. Magugulat kayo. Kaya sabi ko doon sa mga, sa totoo lamang, kaya ako to nasasabi lagi kasi naranasan ko, sabi ko lagi sa nung nandoon ako, winalong ko na lahat ng tambak dito. May bagong mayor na ulit. Kung nung araw hindi kayo pinagmamalasakitan, natambakan lang kayo ng basura, saan ka nakakita? Squatter ka na sa labas ng bahay mo, tambakan pa ng basura. Di ba? Sabi ko, kako, baka po pwede. Basta garantiya, darating ang truck ng basura. Ilabas ninyo yung basura sa takdang oras. O tapos ito, gagawin natin garden. Kapag naging garden, huwag nyo titirahin yung mga tanso, ha? O kako, sabi ko, pag malasakitan nyo na, kasi inaayos na nga ng pamahalaan. And you'll see it later on in a matter of few days. Patapos na kami ni Andres doon. It's really different. And that's why, Andres, you are now hereby directed to come up with the same thing that you did in Saragosa to make it in Delpan. Yung garden natin sa Magdalena. So, mga kababayan ko, mga taga-Tondo, Nay, mga taas nga kami mga senior citizen. Nay, Tay, I love you. Ay, maglulubi-lubi na naman tayo. O yan, tabayanan nyo. Tapos, huwag kayong magkalala. Nag-i-impok na ako ng pera para doon sa insure. Ha? Medyo madugo yun eh. Pero, hopefully, basta lahat ng pagkalinga, pagmamahal, ay pinipilit namin iparamdam sa inyo. Bago man lamang mahuli ang lahat, bago man lang magpantay ang paa ninyo, gusto ko maiparamdam sa inyo that there was one time in your life na may gobyerno ng lungsod ng Maynila na mahal ang mga senior citizen dito sa ating lungsod. Doon man lamang maiparamdam namin sa inyo. Hindi namin kayo mapapayaman. Maaaring pangarap namin maging maginhawa ang buhay nyo. Pero tiyak naman kami sa serbisyo at pagmamahal at pagkalinga at pagbibigay importansya sa aming mga nakatatanda. Yan. Alam ng lahat ng mga departamento yan. Priority ko kayo. Kaya sa mga bata, huwag kayo masyado nagseselos. Una-una lang yan. Mauna na sila. Darating din kayo dyan. So muli, mga nanay tatay ko, I love you. Mag-iingat kayo. At maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin. Ako po si Scott. Kasi mas kilala ko ng mga taga rito, mga kababata kong si Scott. Tambay sa Saragosa at Delpan. Batang Parola. Maria Payo. Sandico, Tuason, Kagitingan, Santo Niño, at mabuhay. Ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, mga taga-Tondo. Binigyan ninyo akong pagkakataong mapaglingkuran ko kayo since 1998. I hope hindi ko kayo napapahiya. At kung hindi man, pumanatag kayo. Pipilitin ko laging magbuti.
pipilitin ko lagi magbuti nang hindi naman masayang yung pagkakataong ibinigay niyo sa akin mga taga-Tondo. Dahil sa inyo, dahil dito sa sinimulan ko na lugar at distrito, ito ako ngayon. 1, I am nothing without God. 2, I am nothing without you. I owe it to you. Utang ko sa inyo ang lahat ng ito. Kaya ang sukli ko at interest nyo o yung tubo na pwede nyo makamit sa akin ay pipilitin ko maging mabuti lagi araw-araw habang ako ang nasa City Hall ng Maynila. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo na ang buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Tayo po ay magsiupo muna at sabay-sabay po natin saksihan po ang pagpirma sa plano at pag-insert nito sa capsule. Pinipirmahan na po ng ating punong lungsod, ng ating Vice Alcalde, ng ating Congressman Ernest, our City Health Officer of Manila Health Department, Dr. Grace H. Padilla, at ng CEO ng Prime at ni Engineer Andres, ang plano at ang dyaryo na isasama para ilagay sa capsule. Siyempre, nakita ko rin po ang ating pong mga kasamahan mula po sa PhilHealth, Miss Yvonne and Company. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ganap na pong napirmahan ang plano at ang mga dyaryo. At ito po ay ipapasok na sa capsule. Ganap na po ay ipasok sa kapsula ang plano at ang dyaryo. Tayo naman po ay dadako sa pagbabaon ng kapsula. Ilalan po natin ang ating mga konsehal. Thank you Jinx, wait ka.
Sa kasalukuyan po ay binabaon na ang capsule. Ganap na pong natakpan ang capsule. At opisyal na po ang pagsisimula ng rehabilitation and renovation ng Flora V. Balisno de Siojo Dialysis Center. At sa lahat po na naging bahagi po ng ating programa ngayong umaga, maraming salamat po sa inyong lahat. Mula po sa tanggapan ng ating minamahal na Alcalde, Francisco Isko Moreno Dumagoso, maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Manila! God first! Thank you.